Siyempre, ikaw may sakit. Ano ang sakit mo? Sa tumor. Mahirap sa isang tao na umawa yung mga makakaranas na pagkakasip na kalagayan, sakit at cancer. And you will notice the effect of that kind of sickness sa mga sa buhay. Pati ito ba kayo rin, no? So ito, Lord, pakihigit naman ng buhay. At ibang puso medyo talagang magudulog din kasi nga of that particular situation of that person. No wonder since then, hindi kami nagkasabi natin today, when the Father, an official of Israel, came to Jesus before Jesus and asking for Jesus' help, go to the pagpapagay namin na sabi niya, please, come and visit my home and lay your hand to my daughter. She died. Eh kung tutusin po tayo, wala na. But Jesus did something remarkable. He went in order to visit the household of this man. And along the way, there's another event that happened. There was a woman suffering from hemorrhages. Ibang dinudugo na walang pati for 12 years. The other part of the gospel, aside from the Gospel Matthew, ito ba maaaring ito yung meron lang isang detail doon na she goes so many doctors na pera niya. Tapos sa pera, nagitan na siya, nawala rin pera niya, gusto na sa pagpapatingin. And yet, she keep living day by day. Pero, she was actually considered as an outcast. Kasi pag inudugo ka, pag ilalayo ka sa community, pag-ibigyan ka, ating yung mag-declare na unclean. Hindi naman din yun. You're trying yourself to survive and to make yourself pure again. Walang talaga. Pero she keep fighting every day. At least that's time when she heard the name of Jesus. Ngayon pagaling. Then siya hindi yung talagang sabi natin awkward kasi baka may makakita sa kanya, makakala sa kanya na dumalang kay Jesus. Eh pag sinitaboy na naman, try to imagine the situation of that woman. Napalayo sa kanyang pamilya, hindi sa kailangan. Nakawagay sa community. So, there are a lot of people actually nowadays actually experience this kind of devastating reality. Na napapangawalan, napapalayo, parang malamo na susukin ng klaseng sitwasyon para gusto na bumigyan. And yet, this woman in the gospel sabi niya, mahimo mo lang. Gawin lang. Dahil ang Pilipino ay may gawin yung klaseng kultura, mahimo mo lang kay ako. Mahimo mo lang yung iman ng Nazareno, chances are gawin. Mahimo mo lamang ang ibisan sa tulido, gawin lang. Mahimo mo lamang ang paalam-alam ngayon, gawin lang. Mahimo mo lamang nilagay nila Agustin, may parang nagibigosyon ito na sa lakay na Agustin, gawin lang. Ganun din ang experience na natin mga kasi ito may bagay sa ginagawa sa akin. Dapat ang hospital. Dahil ang doktor
minsan nangiiwan. Kasi Pasko na eh. Para bang gusto lang sumunod na namin ina. At the such time, nagawin ako ng panagiging kasi family pa ako noon, sabi sa kanya, Mama, nanginig ako, nakita ng mama, may tatlas, may bibig ang krus, tapos binabaya ang krus, nilagay niya sa bibig ng dagat ng kalsada, umubo siya, tumingin sa akin, natama ako, sino siya? And then my mother actually associated yung image na yun, yung rito na yun, sa Nazareno, sa Quiapo. In haste, no? Isa dalawang isip, dinala niya ako sa Quiapo. At pinanggit niya ako talagang sinalyan niya ako sa image ng Nazareno. At yung panyo, ibinangin lang doon, dinahin sa akin, in short, dumaling ako. Hindi na ako napunta ng hospital. Sa dapat gano'n. So, pakita natin yung pananampalataya na very essential is and actually a necessity for us. At yung pananampalataya na for us to be closer to Jesus is actually a possibility of healing. Pag ikaw'y malapit kay Jesus, there's always a possibility na ikaw'y gumaling. Pag ikaw'y malayo kay Jesus at umalayo sa Diyos, lalong bibigat at lalong makakamal sa pigaling. Also, meron rin sa daling may kaibigan, wala na siya, ating healing priest, yung pinalagay sa Padre Suarez, kapag naman sa Israel na magkakasama, at dumating ang time na sabi, maripari kami, and then sabi niya, ang tawag sa akin, Max, sama sa akin, kasama ko lang. Sabi ko ito, ikaw sama, sabihin niyo, o pas ba na meron akong inimas mula sa Bulacan. Uy, balita ko, hinipis ka na. Hindi ka pwedeng samahin ng lolo mo. Baka hindi lang gagawin naman. Samahin. Baka ito lumalas sa akin. Baka yung makibigyan naman tayo. Oo, makibigyan tayo, pero ito wala na pagkakabigyan ka, hinipis ko. Eh, isa mo kasi ay so I decided to sumama sa kanya. Upon reaching the Pulilan Bulacan, ay pagkapulo-pulo ng tao, hindi na makapasok ng lalo. Traffic at pero, hindi pa na siya panahihintay. No, ang daming pulis, pulo ng tao yung sentro ng Pulilan Bulacan. When we reach the church, pulo-pulo na kanya, pati-ata, pulo na nakawari, pulo na kanya, walang, hindi mo makita yung sahi sa dami ng tao. And then, after ng isa, kaya sabi niya, keep on declaring, hindi pa wala mapadali sa Jesus na binamit na natin niya. Because Jesus is the real place that actually, that heals. So, after ng isa, ito na yung hindi na ng mag-ina. Mag-ina ng mag-ina. At ibigay na niya anak niya parang gulay, pinangalan na parang gulay, yung mga wala, pinagsasalita, sinabi, parang gawa niya, pinanay sa kanya, hindi, pinasan sa kanya. And then yung bata ay biglang pumisan. Gumalit yung kamay, pumalap kay Father Suarez. And then, bumaba, sabi ko lang, nanay, hindi pa nagsalita yung bata. Tuloy yung simbahan, nagtakbo ng tao sa labas, nag-iiyak sila for them to witness sa sky of sight. Yung mga pag-iwakari, at nag-igaling nila, sisika kami, nawala. Ang nagirang ako, Chris Suarez, kasi sa tabi ng nanay. Then tumingin siya. Pag-uwi nanay, naniniwala ka na, ako, pakihirap ng Biblia na, nakakatakot ka pero ilan ka. So, yung pangyayari kay Jesus, yung panahon niya,
hanggang sa ngayon, ay posible pa rin mangyari. Sapagkat kung gusto mangyari pang sa Panginoon sa aking buhay, ay huwag tayong lalayo sa Kanya. Ganun higit kung mayroon tayong pinatihan at kahirapan ang buhay, ganun higit kung tayo nakakaranas, no? Ng sakit at sakit. We need to come closer to Jesus most often. At we need to ask even Jesus to heal our faith. Hinubin niya ang ating pananampalataya. Because there's always instances na mag-incur kung saan pwede mamatay at magkaroon maniliw yung aking pananampalataya sa kanyang pagkain. Sa Ebanghelyo, may mga crying ladies doon sa bahay ng official na umiiyak kasi patay ng bata. Sabi sa bata, nalulunod lang siya, lumilugakay niya, malabas na kayo dito. No? And Jesus showed himself, to this family na siya ang pag-asa, na siya ang maghilo, na siya ang magbibigay ng buhay, kahit patay, binubuhay niya. For us to strengthen with our faith that ay mas malagmang sa Kanya, para may makakaranas, na masiging apoy ng pag-asa sa aking puso, at asahan natin na ganda ng Diyos na maasahan, na ang Diyos natin hindi natutulog, ang Diyos natin ay hindi Diyos na mga patay, kundi Diyos na mga buhay. At siya ang aking paghilom in order to bring us once again to our own respective families at ihatid tayo ulit at ibalik ulit sa ating komunidad. Yan ang ating Diyos na mamamahala. Kailangan natin idulog namin sa Kanya na may pananampalataya, which is actually so essential and necessity for us to experience the blessing and the goodness of our Lord.